God, na mag-praise and worship ng pangalan mo sa araw na ito, O Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus, sa iyong kagandahan po sa amin, O God. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang gawain namin dito, Father Lord. Hallelujah, Jesus. Na Lord, let your Holy Spirit, Panginoon, ang mag-impart sa bawat isa, Panginoon, na kami lalabas sa building na ito na punong-puno, Panginoon, ng biyaya nagmula sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. We pray, Panginoon, God, na i-pour out your anointing, Panginoon, double portion of anointing, lalo na po, Father God, sa music ministry, O Lord. Hallelujah, Jesus. Be the frontliner, Panginoon, sa gawain dito, O God. Let your Holy Spirit flow, Panginoon, hallelujah, sa pag-aawitan para, Panginoon, lalo na po, Lord God, sa magdadala na iyong salita, O God. Double portion of anointing, Panginoon, sa may mahanap po, Sir LD, O God, na bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, O God, hallelujah, ay mag-penetrate sa aming puso at isipan, O God, maging kalakasan namin, Panginoon, hallelujah, sa aming pagpatuloy sa buhay sa bundok ito, O God, hallelujah, Jesus, salamat, Lord, salamat, Panginoon. Kiniklaim na po namin, Lord, na kami lalabas dito na puno-puno, Panginoon, ng iyong biyaya pagpapala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Physically, spiritually, materially, Panginoon, na lahat ng aspeto ng aming buhay, O God. Hallelujah. Father Lord, hallelujah, tinatasin po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O God. Ito ang nakakabatid, Lord, sa sitwasyon ng aming bansang Pilipinas, O God. Lord, hallelujah, ang mga kalanan kayo, O God. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, hallelujah, sa iyo lang po talaga kami umaasa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, for aming blessings sa mga station, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, ikaw ang nakakabatid, Panginoon, sa sitwasyon, O God. Hallelujah. Sa lahat na korupsyon, O God. Hallelujah, Lord. Reveal ko po, Panginoon. Hallelujah, ang ugap nito, Father God. Hallelujah. Lord, there will be a restoration, Panginoon, sa bansang ito, O God. Alam namin, Lord, na mahal po ang bansang Pilipinas, O God. Lord, ikaw ang nakakabatid, ikaw ang nakakakita sa sitwasyon, O God. Hallelujah. Kaya sa iyo lang po talaga kami umaasa, O God. Hallelujah. And there will be a great awakening, O God. There will be a great revival in this country, O God. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, na marami ka dala sa kasalanan, O God. Magpos, Lord, marami po, Panginoon, na makakilala sa iyo at magkaroon ng relasyon sa iyo, O God. Hallelujah. Bilang Lord and Savior na kanilang buhay, Lord. Hallelujah. Jesus, Lord, huwag mong hayaan, Lord, na marami po, Panginoon, na madadalog sila, Lord, sa mga kaaway, O God. Kaya, Lord, hallelujah, Jesus, alam namin, Lord God, na mahal mo po ang bansang Pilipinas, O God. Ang bawat sitwasyon, Panginoon, ng bansang ito, ikaw pinakakabatid, O God. Kaya, Lord, hallelujah, sa umagang ito, Panginoon, hallelujah. Ibalik ko po sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagpasalamat. In the mighty name of Jesus, your precious Son. Amen. Amen! Hallelujah! Magandang umaga sa bawat isa. At pwede bang batiin natin yung ating pong mga katabi na isang magandang umaga. Amen! Hallelujah! Sabi po sa mga awit, 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid na nagkakaisa tayong lahat na magkakapatid. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo nakasama natin yung ating kapatid sa umagang ito? Masaya po ba tayo? Busy-busy yung Amen. Hallelujah, di ba? Kita-kita po sa ating pong mga ngiti na kahit nagkikita po tayo kahapon dahil sa mga programs po natin, feeding program and ministries. Mahal na mahal
time siya magbigay, pero kailan hindi siya nag-ulang. Salamat, Panginoon. Dahil araw-araw, Panginoon, ikaw ay Diyos ng aming buhay. Araw-araw, ikaw po yung nagsusustain sa amin. Araw-araw, ikaw yung nagpapalakas sa amin. Araw-araw, ikaw yung nagmamahal sa amin. Araw-araw, ikaw, Panginoon, yung nagpapalakas sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Araw-araw, ikaw yung nagpo-provide sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Pakisabi po sa katabi mo, pinagpala ka. Dahil narito ka sa gawain ng Panginoon. Amen po. Pinagpala po ang bawat isa sa atin dahil hindi lahat po ay nagbibigay ng kanilang araw, oras at panahon sa tinatawag nating Sabbath day. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, honor the Sabbath day by making it holy. So, banal. Ang mga oras na ito, inaapin natin banal sapagkat tayo po ay magbabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po ng ating tema, don't limit God. Pag sinabi pong limit, ano ibig sabihin po nun? Limitado lang. Ikaw mismo ang naglalagay ng limitasyon. Amen. Sa Tagalog po ay, huwag mong limitahan ang Diyos. Tayo po ay muling tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito po hinango sa aklat ng Numbers o bilang sa NIV, New International Version, chapter 11, verses 23. Sabay-sabay po tayo magbasa. The Lord answered Moses, is the Lord's arm too short? Now you will see whether or not what I say will come true for you. Sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Moises, may limitasyon ba aking kapangyarihan? Makikita mo ba yun kung mangyayari ang sinabi ko o hindi? Let's close our eyes and let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, bukas po ang aming puso at isipan sa oras na ito. Nais po namin, O Diyos, tanggapin ang lahat ng ibababa mong mensahe, gagamitin mo lamang, Ama, ang labi na iyong lingkod. Lapatan mo po ng kapangyarihan, O Diyos, ang bawat salita na i-reveal ng labi ng iyong anak. Itago mo po ako, O Diyos, minsan pa sa iyong banal na likuran. Father God, salamat, meron kaming Diyos na hindi limitado ang kayang gawin sa aming buhay. Salamat, meron kaming Diyos na walang hanggan, ang lalim, ang lawa, ang sukat ng kanyang pagmamahal sa amin. Thank you so much, Father God, for your message. Nawa ang mga nasa online, magkaroon din po ng pagkakataon na maunawaan at mapakinggan ang iyong mensahe sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. God, narito po kami, O Diyos. We humbly come before your throne. Ang mga oras na ito'y holy, banal, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na wala po kami ibang iisipin kundi ikaw lamang. Pakinggan namin, O Diyos, ang iyong tinig at maging bukas ang aming puso upang magrema ang lahat ng aming marinig na salita mula sa iyo. Thank you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede po ba palakpakan natin ang malakas na ito? Sige po, makakaupo na po tayo. This verse emphasizes that limiting God is a failure to trust His power and wisdom and can prevent His blessings, purposes in people's life. Ito daw pong verse na ito, binibigyan diin sa ating lahat ngayong umaga. Kapag nilimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, ito po ay failure para sa atin. Amen po? Ano pwede sabihin ng failure? Kabiguan, di po ba? Dahil nilimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon ka ng kabiguan sa pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kaalaman para maiwasan ang blessing o kalayunin ng Diyos sa buhay natin. Dapat pala pinagpala tayo. Amen? Dahil nilimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin natanggap ang pagpapala. Amen? Dapat pala, yung kaalaman sa bawat desisyon natin, naging tama at naging maayos. Pero dahil nilimitahan natin ang kaalaman na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, hindi natin nagawa yung karapat-dapat at tama.
Kaya ang sabi ng Word of God ngayon, don't limit God. Pakisabi mo sa katabi mo. Don't limit God. Amen? Sino mahilig kumain sa inasal? Di ba? Gusto nyo ng unlimited rice? Di ba? Mas gustuhin natin yung unlimited power ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, madalas ang Diyos kinakahon natin. Ano ibig sabihin ng kinakahon? Nakabox lang siya. Wag na wag natin ikakahon ang Diyos. Wag natin ikakahon ang kanyang kapangyarihan nang naaayon sa sitwasyon ng ating buhay o kalagayan ng ating buhay. Amen? Ano ibig sabihin? Ito lang ang kaya kong gawin. Kaya dito ko lang mararanasan ng Diyos. Maling-mali po yun. Kinakahon natin ang Diyos sa katayuan natin. Amen? Ito lang ang natapos ko eh. Elementary lang eh. Di ba? Ito lang ang natapos ko eh. High school lang. So, nililimitahan mo dahil lang ang natapos mo. Ibig sabihin, kinakahon mo ang kapangyarihan ng Diyos ayon sa kakayanan mo. Which is mali. Kaya ang sabi, don't limit God. Amen? Ito lang kami. Mahirap lang kami. Ito lang ang kaya namin. Ito lang ang kaya namin kitain araw-araw. Maling-mali sapagkat ang Diyos kayang magbigay ng maraming pagpapala. Hindi ayon sa kakayanan mo, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ito. Tapos na po. Uwi na tayo. Tapos na yung preaching. Don't limit God. Kaya pala, hindi tayo gumagaling. Kasi nililimitahan mo kapangyarihan ng Diyos sa kaya mo lang. Amen? Amen. Kaya pag tinatanong nyo ako, kamusta pastora? Getting better. Magaling na ako. Kasi pag sinabi ko, may sakit pa ako, nilimitahan ko kapangyarihan ng Diyos para ako gumaling. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi, don't limit God's power in your life. Bakit? Huwag natin limitahan. Kasi number one, ang sabi niya, He can give more than we ask and more than we need. Amen? Amen po. Meron ako nakilala. Hanggang end of the month na lang siya. Sa kakayanan niya at kapangyarihan niya at kaalaman niya, hanggang end of the month na lang siya sa kanyang work. Pero kapag gumalaw ang Diyos, pwede bang ma-extend? Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen! Ang iyong gasol o gas, nakasulat pa yan sa kalendar mo, gantong petsa, ubus na yan. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, pwede bang ma-extend ang gas? Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Naintindihan niyo ba yung mensahe? Amen! Nagtatrabaho kasi sa opisina. Ito lang ang kakayanan mo. Pero lahat ng pinagagawa ng boss mo, sinasabi mo, yes po, kaya ko yan. Kaya ko yan, nagbibigyan ako ng kakayanan ng Diyos. Amen? Kung sa sarili ko lang, hindi ko yan kaya. Pero nag-yes ako dahil anak ako ng Diyos. Kaya ibigay ng Diyos ang kailangan ko. Hindi lang kailangan ko, hindi lang hinihingi ko. More than sa hinihingi natin. More than sa kailangan natin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gising sis. Pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo mabuti ang sinasabi ng Diyos. Amen? Sabi sa Efeso chapter 3 verse 20 ng NIV, purihin natin ang Diyos na makagagawa na higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Kumikilos ba ang Diyos sa buhay natin? Amen! Sa pamamagitan ng pagkilos sa buhay natin, higit pa sa hinihingi natin, higit pa sa kailangan natin, ang kayang ibigay ng Diyos. Amen? Sa ating pag-aaral, alam naman natin, di ba, ang Israelites, 40 years sa wilderness, hindi naupod ang sandalyas. Amen? Hindi hindi naubusan ng pagkain. Maliwanag na sinabi, araw-araw magpapadala ako ng mana, kunin mo lang yung para sa bawat araw. Lagyan natin ang araw sa
kunin mo lang ang para sa araw na yon. Pero ang ikapito, magpapahinga ka. Kaya sa ika-anim, dalawa ang kunin mo. Kasi ibibigay ko na sa iyo yung kakainin mo sa ikapito, kasi hindi ka na mag-aanap buhay. Ipoprovide ko na ang pangailangan mo, dahil magpapahinga ka, pupunta ka sa gawain para sa Diyos. Amen! Malapakan natin ang Panginoon ang maliwanag po sa atin. Pero ang tao, nagkukulang pa rin. Amen? Sa ika-anim, kumuha na ng dalawa, nagtrabaho pa rin sa dating ng linggo. Yang sabi, yung iyong salapi at ang iyong kinikita, parang hinuhulog mo lang sa butas na buslo. Dahil hindi nakakasunod sa utos ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, i-bless mo yung katabi mo. Bless na bless ako sa iyo kasi nandito ka. Talagang inuhulog mo ang Sabbath day. Hindi mo pinagpalit ang Diyos sa iyong labahin, sa iyong lilinisin, o sa salapi na pwede mong kitain. Amen po? Number 2, bakit hindi mo kailangan limitahan ng Diyos? He can turn things for our own good. Amen? Ang sama-sama na ng mga nangyayari. Pero yung masamang pangyayari, pwedeng gawin ng Diyos sa ikabubuti natin mga anak ko. Amen? My favorite verse, Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na kayong tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Amen? Sino kilala si Joseph the Dreamer? Amen? Diba? Dahil paborito siya ng kanyang ama, pinagtulong-tulungan ng mga kapatid, hinulog sa balon. Ngayon nung makakita ng mga ngalakal, gawin natin itong pera, hawain natin sa balon, ipagbili natin siya. Pinagbili, nakarating sa Ehipto, ginawang tagapamahala ni Potiphar. Amen? Siya yung pinaka-assistant ni Potiphar. Amen? Hanggang sa dumating ang panahon, nakilala siya ng paraon, dahil marunong siya mag-interpret ng dreams. Ginawa siyang gobernador. Nung nagkaroon ng tagutom, siya ang namahala sa pagkain. Yung mga kapatid na nagbenta sa kanya, nagbow sa kanya dahil siya ang merong kakayanan para magbigay ng pagkain. Amen? Dagdagan natin si Lord. Ginawa ng kaaway sa ikasasama ni Joseph, pero kayang gawin ng Diyos sa ikabubuti niya. Amen? Pwede tayong maging Joseph. Pwede tayong pagtulong-tulungan ng kahit ng kapatid natin, kaibigan natin, pero pag sinamahan tayo ng Diyos, yung ikasasama natin sa tingin nila, gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Yun po ang ibig sabihin na He can turn things for our own good. Ang Diyos lang may kaya nun. Amen? Mga dalaga, taas kamay. Nabigo ka na ba? Amen? Laksan mo, nabigo ka na ba? Amen? Huwag kang malungkot, yung kabiguan mong yan, ita-turn ni Lord for your good. Bibigyan ka niya ng the best para sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sino dito naghanap buhay na hindi umasenso? Nag-invest ka, hindi lumago. Okay lang yan. Pero pwede gawin ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Amen po? Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa layunin niya, tandaan po natin. Kahit sa tingin ng tao, miski sa tingin mo, sa ikasasama mo, kayang gawin ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Amen? May dahilan bakit kayo nakarating ng Marilao, Bulacan. Amen? This is for our own good. Kasi kung hindi kayo dinala dito, baka hindi kayo nakakilala sa Panginoon. Amen po? Palakpakan natin po. Hallelujah. This verse promises that even difficulties or evil can be used by God to achieve His long-range purpose for those who trust and love Him. Tandaan natin itong verse na ito sa Romans 8:28. Na itong promise ni Lord sa atin, kahit yung mga paghihirap natin, kahit yung masasamang bagay na pinaplano ng tao sa atin, kayang gamitin ng Diyos sa ikabubuti natin.
Amen po? Napakaganda din po ba? Kasi meron ka ngayon mga sufferings eh. Hindi mo maunawaan eh. Bakit nangyayari sa buhay mo yung sufferings na yan? Pero hindi mo alam, ang dulo pala niyan ay pagpapala sa iyo ng Diyos. Long range blessing. Amen po. Sino yung lagi nakakaranas ng favor ni Lord, blessing ni Lord? Lagi kong nararanasan. Meron ba ganun dito? Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen! Lagi natin nararanasan yung favor ni Lord kasi nga hindi mo nililimitahan ang Diyos. Pag lagi mo sinasabi, ay hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako. Hanggang dyan lang talaga ang pagpapala mo. Amen? Pero kung lagi mo kine-claim, di ba sabi, kahit kasing laki ng buto ng mustasa ang iyong faith, you can move mountain. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pangatlo na po tayo. He can perform miracles to display His power. Amen! Sa buhay po natin, ang Diyos lagi handang gumawa ng milagro para maipakita niya ang kapangyarihan niya. Sino ang gusto ng milagro dito ngayon? Taas ang kamay! Lahat ang gusto ng milagro! Amen! Sabihin natin sa Diyos, mag-miracle ka, Lord! Display your power into my family, into my life. Amen! Amen! Kaya bang gawin ng Diyos yan? Amen! Walang ibang gagawa ng mabuti at kapangyarihan at miracle ang Diyos kundi tayo mga anak niya. Kasi tayo yung magpapatotoo sa kabutihan niya. Amen. Sino dito kapag binless ni Lord, magpapatotoo siya? Amen. Totoo yan? Amen. Huwag tayong mapipi. Kasi kaya tayo ginagawa ng mabuti ng Diyos for us to testify. Amen. Kaya niya tinutugon yung prayer natin para ipagsabi natin, i-manifest natin, God is good, God is wonderful, God is awesome, God is powerful. Amen. Yung bibig ko natin sinasabi tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay maibigin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay sumasagot sa lahat ng aking hinihingi sa Kanya. Amen. Minsan hindi mo na hinihingi, pero nasa puso mo, alam ng Diyos, binibigay pa rin niya. Amen? Amen! Bakit hindi mo nararanasan, ay pinapangako pala ng Diyos na ibibigay niya? Kasi nga, nililimitahan mo ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Amen! Hello, mga senior citizen. Hindi pa huli ang lahat para maranasan natin, mga nanay, ang goodness and faithfulness ni Lord. Amen? Amen. Sabihin lang natin sa Diyos kung ano ang gusto natin. Amen? At huwag natin titingnan yung kapaligiran na parang sa tingin mo, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Kasi sa totoo lang, diyan magaling ang Diyos. Amen. Yung gumawa ng alak sa pamamagitan ng tubig. Amen? Yung magpalakad sa lumpo, magbigay ng paningin sa bulan, maghawi ng dagat para makaraan tayo. Diyan mahusay at diyan magaling ang Diyos. Amen? Kaya nga gagawa siya ng kamanghamanghang bagay para sa kanyang mga anak. Sabi po sa aklat ng Job 5:8-9, kung ako sa'yo, sabi mo sa katabi mo, kung ako sa'yo, kung ako sa'yo, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan. Amen. Narinig ba ng katabi nyo? Kung ako sa'yo, lalapit ako sa Diyos at sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan. Amen? Sino dito gusto ng mag-asawa? Sabihin mo, Lord, gusto ko ng mag-asawa. Amen? Amen! Sino gusto dito magkaroon ng maraming pera? Ay, sabi ko sa iyo, pagdating sa pera, nagigiba eh. O Diyos, gusto ko ng maraming pera kasi gusto kong makatulong sa maraming tao. Alam ka natin si Lord. Di ba napakaganda? Sabi niya, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Huwag ka sa tao lumapit. Sa Diyos ka lumapit.
kalagayan. Verse 9, sapagkat gumagawa siya ng mga kahangang-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Amen? Pero hindi kayang bilangin? Sino pwede magbigay niyan? Ang Diyos naman. Mga gawang hindi kayang maunawaan, ang Diyos lang po ang kayang gumawa niyan. Amen po? Kaya sa Diyos tayo lalapit. Sapagat siya lamang ang kayang gumawa ng mga kahangang-hangang bagay sa buhay natin. Himalang hindi kayang unawain o bilangin. This verse highlights the belief that God is a miracle-working God. Alam mo ba yun? Ang Diyos ay miracle-working God who demonstrates His power in extraordinary ways. Biro mo yung bagay na ordinaryo, kayang gawing extraordinary dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Yung ating bigas na kakainin, kayang dagdagan ng Diyos, na akala mo hanggang bukas na lang, akala mo last meal mo na, biglang may kakatok sa'yo, magbibigay ng bigas. Palagpagan po natin. Alam niyo po mga kapatid, kaya ang sabi doon sa English, is the Lord's arm too short? Maiksi ba ang kamay ng Diyos? Mahaba ang kamay ng Diyos at hindi lang isa. Maraming kaparaanan ang Diyos na kahit minsan unbeliever pa siya, pwedeng gamitin ng Diyos to bless us. Dahil wala tayong ibang pinagtitiwalaan kundi siya lamang. Amen po? Sabi ko, noong mga tao sa handaan, wala na po alak. Lumapit sila kay Mary. Sabi ni Mary, hintayin natin kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, ano po ibig sabihin nito? Ang Diyos kayang gumawa ng kamanghamangang bagay, pero nasa timing niya. Amen? Nasa kalooban niya at nasa panahon niya. Bakit hindi nararanasan ng tao ang kamanghamangang bagay? Bukod sa nililimitahan ang Diyos, inuunahan pa natin ang Diyos. Amen? Amen? Eh gusto ko yumaman eh. Di ako nabahala sa pera ko para paramihin at kayamanin ako ng Diyos. Ang nangyari, hindi dumami. Ano nangyari? Naubos, nalugi. Amen? Amen po! Kasi nga nagmamadali. Dito sabi ni Maria, hintayin natin kung kailan ang sasabihin niya. Kung kailan gagawin, alak ang tubig, ang Diyos ang nakakaalam yung tamang oras niya. Amen. So, ibig sabihin pala, Pastora, gagawa ng miracle ang Diyos sa buhay natin. Yes and amen. Kailan? Sa panahon niya, hindi sa panahon natin. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Sabi po sa ating conclusion, the praise don't limit God encourages believers to trust His infinite and unlimited power. Yung don't limit God, ang ibig sabihin ng praise na yan, umasa ka, magtiwala ka sa infinite. Pag sinabing infinite, walang katapusan. Unlimited na kapangyarihan ng Diyos and ability to do far more than they can ask or imagine. Ang Diyos lang ang may abilidad gumawa ng bagay na higit pa sa ating hinihingi at higit pa sa ating inaasahan. As believers, let us not restrict. Ano ibig sabihin ng restrict? Hadlangan. Di po ba? Minsan tayo yung nagre-restrict eh. Di po ba? Tayo ang maawat sa blessing ni Lord. Gusto tayo i-bless ni Lord. Pero ang sabi ni Lord, anak, punta ka sa church. Kasi Sunday ngayon. Doon mo maririnig yung pagpapala ko sa iyo. Eh, hindi ka pumunta. So, yung restriction kanina nagmula sa atin. Ang Diyos laging tapat. Sino ang hindi tapat?
receive. Kaya sabi, as believers, they can ask, or as believers, let us not restrict God's wisdom, God's resources, or God's ability to work in our circumstances by our limited perspective. Kasi yung perspective ng tao, ang tawag dyan pananaw. Minsan limitado lang. Pag sinabing pananaw, hindi mo dapat limitahan. Kasi yung pananaw, ibig sabihin nun, hindi mo nakita ang dulo nun. Di ba? Sino dito yung tumatanaw na nakita niya yung kaduluduluhan? No, amen. Kaya nga, perspective. God's perspective. Dapat tumingin ka sa dulo ng walang hanggan na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya tayo laging lugmok. Tayo ang nagtutuldok. Tayo ang nagpiperiod sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Alam po ba natin yun? Hindi natin namamalayan. God's favor and God's blessing, overflowing yan. Amen? Pero ang nangyayari, we are not obeying His commandment. Kaya tayo nagkakaroon ng restriction o distraction o withhold sa pagpapala ng Diyos. Amen? Napakasimple po ng blessing ay ng message. Pero ang tanong, itong simpleng ito, pag hindi ito natutunan, wala sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi nga nililimitahan mo palagi ang Diyos. Amen? Amen. Sino dito ang nanay na walang ginagawa? Araw-araw wala siyang ginagawa. Marami, di ba? Wala nang ginagawa. So dahil wala ka nang ginagawa, limitado na ang pwedeng gawin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, mag-serve, maglingkod. Amen. Para tayo maging channel of blessing sa maraming tao. Amen. Alam niyo po ba, pag tayo, yung buhay natin, wala nang meaning, ano nararamdaman mo? Malakas ka pa, malungkot ka na, at pakiramdam mo, parang malapit ka ng kunin ni Lord. Amen? Amen? Eh wala ka naman ginagawa na eh. Di parang pakiramdam mo, tapos na ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos, sinasabihan, huwag mag-retire. Amen? Marami pong mga nagtatrabaho, retirable age na, hindi pa rin nagre-retire kasi ayaw nilang walang gagawin. Amen? Tayo pagod na pagod ngayon, di ba? Nung araw, pagod na pagod po kami. Sa dami ng anak namin, 8. Pagod na pagod kami. Ngayon, wala na silang lahat. May kanya-kanya ng buhay. Nakakapagod pala lalo yung walang ginagawa. Hello? Kaya maglilingkod ka sa Diyos para magkaroon ng meaning at maging fruitful yung buhay po natin. Amen? Amen? Napakasarap. Napakasarap. Si nanay, tinanong ko ang edad 94. Amen? Palapakan po natin ang Diyos sa buhay ng nanay. At the age of 94, may dadalaw sa bahay mo at sasabihin sa iyo, ang edad na 94, nagsasalita sa iyo, anak, mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag ka nang malungkot. May plano ang Diyos sa buhay mo. Ang edad 94, di po ba mabibless ka? Dahan-dahan siyang lumalakad para makarating lang kay MG at para sabihin ni MG, huwag kang malungkot, darating din siya, ang Romeo ng buhay mo. Amen! Palakpakan natin si Lord! Alam niyo po ba, yung buhay na pinagagamit sa Diyos ay may sansay? Yung buhay na pinagagamit sa Diyos ay may kahulugan? Yung buhay na pinagagamit sa Diyos at sa kapwa, parang ayaw mong umalis sa mundong ito. Amen po? Time will come talaga. Kahit anong dami ng anak natin, magkakaroon sila ng sariling buhay. Ikaw at yung hobby mo na lamang ang matitira. Amen? Kaya dapat mag-asawa, taas kamay, magmahalan, mahalin
mahalin ang mga anak. Amen po? Amen? At wag na wag natin limitahan ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Minsan may mga tapos na mag-aral, nag-a-apply ng trabaho, siya sa sarili niya, sinasabi niya, hindi naman ako matatanggap. Kasi ang bababa ng grades ko, puro 3. Anak, kahit puro 3 pa yan, pag hindi mo nilimitahan ang galaw ng Diyos sa buhay mo, matatanggap ka sa trabaho. Amen? Marami na akong hindi nakapag-aral ng kolehiyo ay pinayaman ng Diyos. Ikaw pa nakapagtapos ang hindi payamanin ng Diyos. Kaya hindi nangyayari ang mga bagay na pinaplano ng Diyos sa buhay natin. Nanay ka man, estudyante ka man, tatay ka man, ano man ang role mo sa buhay, lahat yan may plano ang Diyos. Lahat yan may gagawin ng Diyos. Gusto mo bang mangyari ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Parapakan mo natin ito. Sabi ko, this is also a biblical warning for God's people, encouraging them to recognize when they might be limiting God in their lives and to live by faith rather than doubt. Kailan mo ba dapat limitahan ng Diyos? Huwag naman sobra-sobra na puro faith. Amen? Kailangan pa rin may ginagawa. Sabi ng Biblia, ang tamad ay huwag pakainin. O maliwanag yun ha. Sabi ng pastora, huwag ko daw ilimit si Lord, unlimited daw ang power ni Lord. Hindi ka naman naghahanap buhay. Di ba? Kung gusto natin ng unlimited power ni Lord, kumilos tayo, gumawa tayo ng naaayon sa plano at nais ng Diyos sa buhay natin. God is faithful. God is good. Mararanasan natin yan. Don't limit God's power in our lives. Amen po? Sabi po sa Mateo 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Panghawakan natin yan. Amen? Kailangan natin mararanasan ang mga imposible sa Diyos. Diba sinabi ko na last time? When we enter the presence of God, we are entering a realm that all things are possible. Pag pumasok ka sa presensya ng Diyos, nandun ka sa kaharian na lahat ng bagay ay posible. Imposible sa tao, pero posible sa Diyos dahil ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Amen? Sabi ng Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Kanino ka tatawag? Sa Diyos. Tutugunin ka ba niya? Amen! At ipapakita pa niya sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. And last verse, John 16:23-24. Basahin natin ang malakas. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na yun. Tandaan nyo, ano bang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Napakaliwanag, di ba? Kaya pag nanalangin tayo, Father God, hingin natin sa Ama, sa dulo, in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ibibigay ng Diyos Ama ang kailangan natin. And last, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Amen? Nahiningi na ba kayo? At ang mga hinahina ng sagot nyo, hindi kayo humihingi, kaya hindi kayo binibigyan. Sabi dyan, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Ano ang nais ng Diyos? Di ba magalak tayo? Ang nais lagi ng Diyos, maging mananagumpay tayo, maging joyful ang buhay natin. Kaya kung ano ang kailangan natin, lumapit tayo sa Diyos,
sabihin natin sa Kanya ang ating kalagayan, sabihin natin ang gusto natin sa Kanya. Don't limit God. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw, ang Diyos ang kumilos. Sa takdang panahon, God will make things happen. God will make things beautiful. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong limitahan ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin ang Panginoon. Kahit ang lahat ay tumayo, let's worship the Lord. Alam niyo po, tayo natagpuan na natin ang Diyos sa buhay natin. We have everything. Amen. Naramdaman ba natin yan? Nakatagpuan natin ang Diyos sa ating buhay. Lahat meron na tayo. Amen. Lahat kayang ibigay ng Diyos sa atin. So, alalahanin natin ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Don't limit God. Amen. Huwag natin limitahan ang Diyos sa buhay natin. Sabi, pagising pa lang natin sa umaga, the steadfast love of the Lord is new every morning. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay laging sariwa sa bawat umaga. And His mercy never comes to an end. Ang habag po ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagwawakas. Awitin po natin ang natagpuan. Galing po sa ating mga puso. Let's worship the Lord. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords in our lives. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, saturate this place with your holy presence. Hallelujah, 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 Jesus. Tingin mo ang aking harap-harap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Yes, Lord, ang piling mo, Diyos, ang
kanina? Don't limit God. Amen. Hallelujah. So, ang ating verse na ating pagsalusaluhan sa umagang ito patungkol po sa pagbibigay ng ating kapo or sa ating offering para sa ating Panginoon ay matatagpuan po sa 2 Corinto chapter 9 verse 7 to 9. Sa ating introduction po, sa aklat na ito, itinuro ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Sinabi po niya, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So, ano sabi? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So, ang bawat isa daw po, even mga bata. Kasi po, ang mga bata po, o mga estudyante, nakakatanggap din po kayo ng baon. So, lalahanin po natin si Lord. Amen? Hallelujah. Sa aking pagpapatuloy, ang sabi po rito, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Amen. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya na ng sinabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Salamat sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So dito po, napakalinaw po ng sinasaad sa aklat na ito sa 2 Corinto chapter 9 verse 7 to 9. Amen. Hallelujah. So, tayo po, lahat po tayo ay blessed po ng ating Panginoon. So meron po tayong kakayanan na magbigay po para sa templo ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat po ng naliliko na salapi sa kanyang templo, ito po ay nagagamit para sa gawain ng Panginoon. Gaya na lamang sa mga feeding program. Mga bata po, napapakain po dahil po sa ating mga ibinibigay po rito. So, gaya na rin po sa aming paghahayo. So, umaakyat po sa bundok ang ating mga pastors para po umabot ng mga kaluluwa. So, kailangan po ng gas. Amen? So, marami pong kailanganan ang ating iglesia. Na kaya po sa ating pagkakaisa, sa pagbibigay po natin ng ating offering o sa ating ikapo, ito po ay napakalaking tulong po talaga sa iglesia ng ating Panginoon. Meron pa dyan, yung ating mga bills, kinukuha din po iyan sa ating ibinibigay. Kaya nga po, ang liwanag doon, ang bawat isa ay dapat magbigay. Amen? Bakit po kailangan na sinabi po ito? Sapagkat sa pagbibigay po, dyan po ang susi ng kasaganaan po natin. Sapagkat kapag tayo po ay magbigay sa Diyos, ibabalik niya po ito siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga po, don't limit God. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya hawakan po natin ang ating kaloob. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, Ama na dakila, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, tulungan mo po kami. Turuan mo po kami na mai-exercise po namin ang pagbibigay, Lord God. Lord, malinaw na sinabi mo, sa kusang loob, Panginoon, hindi yung napipilitan. Sapagkat nakikita mo, Panginoon, ang mga anak mo na nagbibigay ng buong puso, Panginoon. Kay Lord God, salamat po sa salita mo na narinig po namin sa araw na ito, Panginoon, na siya pong panghahawakan po namin, Lord God. At Lord, ang mga salapi na aming ibibigay, kasyahan mo po ito, Panginoon. Buong puso po namin ito ibinibigay sa iyo, Lord God, para po makatulong kami sa gawain ng iyong templo, Panginoon. Ang ating panalangin, Lord God, ibalik niyo po ng siksik, liglig, at umaapaw ng pagpapala, Panginoon, sa lahat po ng taos-pusong magbibigay sa kanilang ikapo at sa kanilang offering, Panginoon.
Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang nakasama at namin. Amen and Amen. Malaya na po tayo mag-iwan. Praise the Lord! Ang lahat po na pinagpala ay sumunod ng hallelujah! Thank you, Jesus! Aming Diyos, Amang dakila. Aming Diyos, Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa tagumpay ng aming gawain sa oras na ito, Diyos. Pagpalain niyo po kami, mga anak po lahat, na wala pong ibang pinagtitiwalaan, na walang ibang sinasandigan, dinidependihan, O God, kundi ikaw lamang. Ikaw lang ang aming pag-asa, O Diyos. Nawa pati ang mga nasa online, Panginoon, maramdaman ang pag-ibig ng Diyos na walang limitasyon, O God. Para God, lagi namin aalalahanin ang iyong mensahe sa araw na ito, O Diyos. Don't limit, God. Alam namin, Panginoon, higit pa sa aming kailangan, higit pa sa aming hinihingi, ay kaya mo pong ibigay sa amin. Ikaw ang gagawa, O Diyos, ng kamanghamangang bagay sa aming buhay. Sa buong isang linggo na aming kakaharapin, muli at muli, O Diyos, sa iyo namin sinusuko, sa iyo namin pinagkakatiwala, Ama, ang lahat-lahat sa aming buhay. Kayo po ang aming